Hello Team Authentic all over the world! In this episode, dalawang dimension ng Bangkok yung ipapa-feel namin sa inyo. Una, yung tradition and then yung religion. Pangalawa, yung exotic and wild na Bangkok. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo Bayak Look, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Sawadee Krap, guys! Yes, another day here in Bangkok. And this time pupunta tayo ng... Wat Phak Nam! Yes! Ang tagal na rin namin nakakapunta rito sa Bangkok pero hindi pa namin siya napupuntahan. So why not discover din natin siya? Yun yung malaking Buddha. Lagi nyo yung nakikita sa mga reels, sa mga Instagram. And this time, tayo naman yung makaka-witness. And dito tayo bumaba sa Makasan Station kasi doon nga kami galing sa Airport Link. So tip lang, kaya dito kami nagsimula. If ever na manggagaling kayo sa Suvarnabhumi Airport and then ang inyong accommodation ay nasa Asok area or Sukhumvit, usually, ang ginagawa ng mga tourist, bumababa sila sa may Piyatay pa. Napakalayo nun guys kasi ikot kayo. Ito yung airport, Suvarnabhumi Airport, and then magpipiyatay kayo na airport link. And then, sasakay na naman kayo ng BTS papuntang Asok. No, no, no. Ang layo nun. So, ang gawin nyo, from the Suvarnabhumi Airport, baba kayo ng Makasan Station. Meron na ditong MRT going to Sukhumvit. MRT yung sasakyan ninyo. And then yung Sukhumvit at saka yung Asok Station na BTS, iisa lang siya or magka-connect siya. So, ang baba nyo rin, nasa Terminal 21 na kayo. So, ayan ha, tip yan, di ba? Very local. And then, also, kung ang inyo namang accommodation ay nasa Silom Line, pwede din dito, baba na lang kayo ng Silom Station. May Silom Station dito, guys, na MRT. So, ganun siyang ka-convenient. Ito yung Makasan Station na airport link. And then, paglabas nyo, ayan o, may nakalagay ka agad dito. Skywalk to MRT. So, sundin nyo lang to. Ito na yun. Ito na kaagad yung sasakyan ninyo papunta ng Sukhumvit or Asok. Ito yung station niya, guys. Phetchaburi Station. Ayan. Diba? So, una, mas cheaper kung dito kayo dadaan kapag galing kayo ng airport at doon yung inyong accommodation. Pangalawa, mas mabilis kasi hindi na kayo iikot. Ganun ka-convenient yung transportation dito sa Bangkok. But the truth is, kung tutuusin, based lang naman to sa experience namin ha, as compared to the Philippines, syempre, mas mahal lang kaunti yung pamasahe dito. Kasi minsan 30 baht, 50 baht, kahit malapit lang. So, yun pa lang, magkano na yun. Sa atin kasi, di ba, pinakamataas pa rin ata, 30, yung LRT at MRT natin. So, yun lang yun. Mas mahal dito, pero super convenient. Parang ang dami mong mapupuntahan kahit puro train system lang yung gagamitin mong transportation. Here's the vibe here in Bangkok. Kaya hindi rito advisable yung mga grab-grab. Diyos ko, maiipit kayo sa traffic. So usually talaga, train ang sasakyan natin. BTS, MRT, ganyan. So ito na yun. Hindi kayo rito maliligaw guys. Kasi dadaanan nyo lang itong pinaka-skywalk. Ayan sa Enzo. Oh, nasuot niya na ulit yan. Nung last time sinuot mo yan, binagyo tayo. Kaya iniba ko yung damit ko. Kasi dapat magtiterno na naman kami na kung ano yung suot namin nung nagano kami. Kamfong flock. Inisip ko, wag na, baka jolas yung damit namin na yun. At least ito may pangontra. Kaya na nakakaloka. Nung nilaban, Isang laba pa lang tong damit na to. Sumikip na kagad ng pagkasikip-sikip. Okay lang, 175 pesos lang naman to na nabili natin sa Cambodia. Pero Diyos ko, akala ko tuloy kanina, sumuba ako. Hindi, talagang sumikip talaga siya. Hindi ako masyadong makakilos. Tradisyon sa amin lagi na Enzo. Tuwing dadaan kami rito sa station na to, kailangan nagba-barbecue. Ayan, 10 baht lang. Dalawa, 20 baht. Ayan na, barbecue na naman tayo. Ay, grabe. Ay, mainit pa.
Ang bango niya talaga, no? Ang sarap talaga ng barbecue dito sa Thailand. Sarap talaga. Usually guys, pag nagba-barbecue kami, bumibili kami sticky rice. Ang sticky rice kasi, mahirap siyang nguyain. Pero kapag gutom na gutom ka na, madali naman siyang kainin kasi parang tinapay mo lang siyang kakainin. Nung nakapasok na gano'n ko lang. Mm. Sabot ng barbecue. No? Bago kami makapunta sa sa temple, nauna na naman yung kain. Hindi pa kasi kami nananghalian guys. Tama. Kapi-kapi na kami kanina. 1 p.m. na. Ito na yung Phetchaburi MRT Station. Baba lang kayo dito. Ang lalim ng MRT dito. O, di ba? Palaliman ng MRT yung mga katabing mga bansa natin. Tayo din, magagawa na yung subway natin sa Pilipinas. Yay! Na-experience na rin natin, di ba? At least naabutan nung generation natin. Excited ako sa ganun. Oo. Ito yung map na sinasabi namin sa inyo. Ito yung airport line. And then ito yun, Makasan. Tapos from Makasan, baba lang kayo. Ito yung BL21. Ito yung Phetchaburi. And then ito na, isang station lang. Nasa Asok agad kayo or Sukhumvit. Ito yung Sukhumvit line or Sukhumvit station BL22, o di ba? Isang station na lang kayo. Nandun na kayo sa may Asok or Sukhumvit. Hindi na kayo ikot ng Piyatay. Kasi kung ikot pa kayo ng Piyatay, apakalayo pa guys. Ito pa yung Piyatay, oh. Ayan, Piyatay. Tapos tsaka lang ulit kayo mag-aasok. Ang layo. Iikot na naman kayo dito. So, ayan siya. So, ito yung map na sinasabi ko sa inyo. Let's go, guys! Kaya na tayo ng MRT. Oh. Ano tayo? Standing ovation. Dito ko lang pala sa MRT makikita si Mario Moore. Kaway tayo kay Mario Moore. Hi, Mario! Charot. Ayan, sa Sukhumvit Station. Ang dami nang bumaba. Ay, makikita nyo. BL22 Sukhumvit. ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตู ขอบคุณค่ะ Isang station Doors lang. closing. Please stand back from the door. We are here, guys. Nandito na tayo sa Bangpai Station. And eto kaagad, may pag-glimpse kaagad tayo. Makikita nyo na kaagad. Eto na kaagad, guys. Eto na yung Big Buddha. Ayan, oh. Diba, nakikita nyo na ba kaagad yung Big Buddha? I-zoom in natin. Ayan na kaagad yung Big Buddha. So, malaki pala talaga siya. Akala ko, charot-charot lang sa mga reels. So, dito pala, nakikita na natin siya, diba? Ayan, oh. Yan na yung Big Buddha. Yan yung pupuntahan natin. Pag pupunta kayo dito, ang bababaan nyo ay Bangpai Station Exit 1. Yes, so tara na. Harap tayo ng magandang photo spot, di ba? And then ngayon, ang ganda ng panahon. Mainit na makulimlim. Basta wag lang uulan. Grabe rin dito sa bangko kapag umulan, as in buhos. Hindi uso dito yung paambon-ambon lang. Isang bagsak. Isang bagsak talagang pagkalakas-lakas. So tara, let's! Tignan nyo, oh. Ang dadaanan nyo nga pala, baka magulat kayo, dadaanan nyo community, guys, ha. And then dito kayo, mapapadpad sa river. Ito, itsura ng river. And then, meron ditong pa-bridge. Guys, so, tignan nyo, guys. Ito ang ganda, oh. Ito yung pinaka-ilog, di ba? And then ito, community to, guys. Ayan, oh. Meron sila dyan mga pa-bridge. Kasi talagang community talaga siya. Meron talaga nakatira sa mga ilog-ilog. Ayan, and then ito temple to. Ito yung temple. Ha? Tara. Lakad tayo. Papasok na tayo ng temple. And tignan natin kung may entrance. Parang pakiramdam naman namin wala. Daming tao. And then, eto, pinaka-temple na to. Ito yung pinaka-temple. Ayan. Ayan yung pinaka-temple. And then, tingala lang kayo. Ito pa. Ito na yung Big Buddha. Ayan siya.
Ganyan siyang kataas. Ang taas. Diba? Ang laki niya talaga. In fairness. Kaya tayo doon sa pinaka-temple. Take off your shoes daw. So, lagay natin dito. Yung tsinelas natin. Actually, sa second floor pa dapat hubarin yung sapatos. Pero since, nandito na lang naman tayo, hubarin na natin para hindi natin bit-bitin. May nakalagay ba na bawal mag-pictures? Wali. Ay, pwede tayo mag-pictures at mag-video. Hinaan na lang natin boses natin. Ayan, walang nakalagay. Let's go. Ay, malamig-lamig dito ha, in fairness. Ayan. Nandito na tayo sa may loob ng temple. Guys, ito yung aakyatan natin, no? Marble. Taray, no? Ay, grabe. Sorry. Ang ganda nung ceiling. Oh, ang ganda ng ceiling, guys. O, diba? And guys, it's free, ha? Wala pa kaming binabayaran. Ganda ng ceiling. Ay, may lift naman pala, oh. May lift. Ito yung, yan. Do not touch. Pero, pwede siyang videohan. Ayan, hindi sila madamot sa video. Ito yung pinaka-museum. Puro mga Buddhas dito. Mandadaya kami ni Enzo. Maglilift kami. May lift naman pala. Yes, nandito na tayo sa 5th floor. Ay, ang ganda rito, guys. Ganda, oh. Ganda. Ganda, guys. So, grabe. Ayan, may guard. So, pwede nga mag-picture at mag-video. Lahat naman nagpi-picture at nagpi-video. Ganda. Grabe. Ganda ng kulay. Diba? Yung gold at saka yung green. Nung naghalo siya, ang ganda, oh. Tapos ito yung mismo pinakapagoda nila. Ang ganda, oh. Grabe. Grabe, ang ganda ng mga details, oh. Ito yung pinakasiling, grabe, oh. Parang may mga bato-bato, parang may mga brilyante. Tapos ito, yung pinaka-tori. Diba? Ang ganda ng details, oh. Ang ganda. Alam niyo kung anong feeling? Yung para kang nasa ilalim ng dagat. Guys, labas tayo. Ito, meron ditong 360-degree view. Grabe. Ayan. Pwede nyo itong ikutin. 360-degree view yan. Pero, nandito yung Buddha. Kaya nakatalikod siya, guys. Oh. Nakatalikod siya dito sa temple. Grabe guys, ang ganda ng view dito. And then, ano pa siya? Malamig. Dalawa pala yung Buddha. Ito pa yung isa. Ito, medyo mas maliit siya. Ayan, oh. Meron pa pala rito mga Buddha. Nakatalikod din siya. Nakatalikod sila sa Chao Phraya River. Oh. Ayan, oh. Nakasakay siya sa elephant. Ayan, zoom in natin. Nakasakay siya sa elepante, guys. Ayan. Oh. Diba? Ayan yung elepante, oh. Nakasakay siya. Meron pang reclining Buddha. Ayan. Diba? Meron pang nakahigang Buddha. Grabe, ang dami palang Buddha dito. At ang lalaki talaga nila. Ayan. Pwede kayo ditong mag-boat. Ayan, yung boat ride na yan, 250 baht. Imagine, libre din namin itong na-enjoy. Diba? Ayun nga sinasabi namin sa inyo, minsan hindi naman natin kailangan mag-spend ng malaki para ma-enjoy yung isang bagay o isang lugar. Katulad nito, meron talagang mga free na pwedeng puntahan din dito sa Bangkok. Ganda niya. Grabe, nandito lang kami, oh. Tapos nakikita namin yung river. Tapos kahit saan kami tumingin, may mga malalaking Buddha. Ay, Diyos ko. Ang ganda. So, nandito na tayo sa Chinatown. And then, tatahakin natin yung Yaowarat Market. and then, food trip na rin tayo. Dito nga pala yan sa anong station? MRT station. Wat Mangkun. And then, exit Number 2 or and
3. Yes, pwede kayo doon. So grabe guys, hindi lang namin sa inyo ipinakita na lahat. 3 oras kaming nasayangan ng oras. Naglakad kami ng naglakad. Lakad na lakad, kahanap ng magandang Ito. ano. Ito kasi, baliw na baliw ko sa Enzo na makita tong anong to, street na to. Kasi nga di ba meron ngang Big Buddha. Gusto niya tong makita. Ito, gusto ko ito makita guys. So, ito, di ba? Ayan. Aminin niyo, sikat na sikat yan sa Facebook tsaka sa sa TikTok. Ayan, di ba? Yes. Ang problema, parang hindi naman siya totoo. Inikot na namin, walang ganito. Walang ganitong lugar. Alam niyo kung saan namin siya nakita? Sa MRT. Habang umaandar yung Oo. MRT. Anong station nga yun? Sa may- Tapra. Tapra, oh. Tapra Station. Ang ganda. Nakaharap yung Buddha. So doon namin siya nakita. Kaloka. 3 oras yung nawala sa amin. Grabe, sakit ang pa namin kakalakad. Ay, sa tahakin na natin ang Yawarat Market. And Yawarat Market is one of the oldest market here in Bangkok. Charot sa pa-history. Very ongping. Ang lakas ng Oh, ganun yung vibe niya. Sa upo. Diba? Hanap tayo ng pwede nating kainan. Kasi grabe, po 4 o'clock na, hindi pa kami lumalapis. Ay guys, umamin kayo. Ano ba yan? Nakakainis naman. Ano na naman tayo? Japan na naman tayo. Ayan oh, tenpang. Tenpang, ano pala siya? Pag tenpang, ano tawag doon? Korean. Korean. Gusto nyo tikman natin to guys? Kung ano lasa dito. Guys, dito, mahal siya. 99 baht. So more or less, mga 160 pesos. Diba? Mas mura pa pala sa Japan. Dakwa. Dakwa. Yan guys, ang dami na ritong kainan, oh. Diba? Karinderya style. And then, ito din, oh. Ay! Oh, ang ganda na ng vibe dito. Kaya lang ang ulan, ayaw din patigil. Ulan talaga ng ulan, guys. Grabe. Ganun talaga ang weather talaga ngayon. Wala tayong magagawa. July, August yata talagang ganito. Guys, for our first food trip, yay! Kakain na tayo. Kung ano yung mga kinakain natin sa atin sa Pilipinas sa Binondo, kung ano yung kinain natin sa Japan, yun pa rin yung kakainin natin, di ba guys? Oh, it's gyoza daw. Gyoza din ang tawag dito. Ayan, oh. Gyoza Tanti. The yummiest Thai dumpling in town. Lulutuin na. Ang lalaki guys, in all fairness. 5 piraso, 60 baht. Ang laki niya. Yum, yum, yum. Mabubusog ka agad tayo dito. In all fairness. Yes, and of course, eto na, magpo-pork soup na tayo. Yan, magre-request ako na wala nito. Hello? Hello? No. Okay, thank you. Yes. Ayan, di ba? Okay. Di ba? Tayo yung mamimili kung anong gusto. Ay, grabe yung pork, ang dami. And it's only 80 baht. Ayan, noodles siya. Pork noodle soup. Saktong-sakto. Hindi pa tayo kumakain. Ang laki ng servings, guys. Oh, 'di ba? Ay, tapos may dugo. Ayan, ang sarap. Oh, 'di ba kung hawakan lang din ni Ate, ganun-ganun na lang din, oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Ayan, marami-rami na 'yan. And then sasabawan na siya. Guys, ito na yung in-order natin. Gyoza. Tapos, nakahanap tayo ng pagpupwestuhan natin para makapag-dine-in tayo. Ayun ang si Mel. Rating niya si Ito Mel. na, ang in-order namin. Tignan nyo naman guys kung gaano na naman akong ka-plain. Oh, di ba? Ang plain-plain. As in, pork soup lang siya. Wala pala siyang noodles. Akala ko may Akala ko may noodles. Wala siyang noodles. Tapos ito oh, may dugo. Ang laki nitong dugong to guys. Ano ba yan? Betamax. Hindi ko kaya. Ay, ano Mabigat. mo nga? Ang bigat. Hindi siya pwedeng chopstick. Ayan guys, oh. Betamax. And then, ito yung in-order namin ni Enzo dun sa kabila. Gyoza. Ang dami. So, this is 60 baht. And this is 80 baht. Tikman natin gagawin sa baw. Sakto guys, sumulan-ulan sa ano, bagay na bagay sa panahon. Medyo malamig. Ang lungkot-lungkot ang sabaw natin ngayon. Si Bel nga kasi, di ba, hindi siya mahilig sa mga gulay-gulay, sa mga cilantro. Pero guys, ano pwede kayong magtimpla dito. Meron ditong flakes. Ito suka to eh. Ito naman, asukal, tapos may toyo dito.
Pero si Mel, hindi nga siya mahilig sa mga ganong playboard. Hayaan na natin. Pero okay naman yung plain. Medyo malangkot lang talaga. Manghang siya, no? Mga paminta. Dahil sa paminta. Yung ganitong flavor, gustong gusto ko. Yung paminta lang yung lumalasa. Actually, yung pork niya, yung itsura talaga ng pork niya, as in parang plain na plain lang talaga siya. Ayan. Napaka-raw ng pork niya. Ayan yung pork. Ayan, napaka-raw niya lang. Ayan yung Betamax, guys. Betamax talaga. Ang laki ng Betamax ito. Ang laki ng Betamax Grabe, eh, ang laki no? no. Yung pork niya wala siyang lasa. Aasa siya sa may lasa ng sabaw. Guys, tikman na natin yung Betamax. Tingnan natin kung okay ba yung Malansa. lasa or malansa. Ano? Okay naman? Okay naman. Pero siguro hindi lang ako sanay na yung Betamax parang nilaga. Oo. Parang sanay kasi ako na yung Betamax natin sa Pilipinas, diba? Iniihaw. And now, eto na. Grabe guys, ang laki nitong namin. Dumpling namin, gyoza. Ang laki talaga, promise. O, diba? Parang heart siya. Pa-heart nga natin. Paano mag-heart? Hindi mag-heart. O, diba? Tara sausaw natin. 60 baht lang to guys. Ano lasa? Sarap. Masarap. At saka surprisingly, sabi ko sa inyo, di ba kapag katay, ma-flavor, eto matabang. Matabang. Oo, parang Pero Chinese na luto. Masarap. Pero yung pinaka-pork niya, masarap yung lasa. Mm. Ito guys, tingnan yung pinaka-pork guys. Ayan. Yeah, sarap. May mga gulay-gulay. Pero hindi si cilantro, siguro sang lang to. Tapos mayroong konting tamis. Matamis na konti, no? Tamis. Tapos mayroong konting alat. Sarap. Try natin fairness. try natin siya gisaw-saw sa sausawan niya. Ang sausawan niya. Okay. Kamay ko na. Mm. Yung sausawan niya guys, hindi yung usual na sausawan sa Pinas. Yung sausawan, parang lasang tanduay. Charot! Parang lasang alak siya. Ang sarap in fairness. Dito pa lang guys, busog na kami ni Enzo. Ikaw, anong mas gusto mo? Sinasawsaw siya o asis lang? As is. Ako din. Ako eh. Hindi ko gusto yung sausawan niya. Eto guys, tong kahabaan na to, puro na rin yan mamaya pagkain, lalo na habang gumagabi. Para siyang nagiging night market and food stall lahat yan. Same thing dito. Sa Enzo guys, kumakain pa din, Dito din. Ayan, pag ikot nyo dito, puro na rin to mga stall. Puro yung food stall, ganyan. So, ang sarap din dyan kumain. And then, kung gusto nyong bumili ng Bangkok Golds, eto, meron dito mga Bangkok Golds. Ayan guys. Yan, Bangkok Golds yan. O, diba? Nakita nyo ba yung mga golds? Diba? Naka-display lang ng paganyan-ganyan. Meron din dun sa kabila, guys. Ayan, diba? Nakikita nyo ba yung display ng golds nila? Ayan yung display ng golds nila, diba? Grabe! Akala mo hindi totoo kung mag-display. Guys, pinayagan tayo. Sumenyas ako kung pwedeng mag-take ng video para makita ninyo. O, diba? Nakikita nyo ba yung mga alahas na yan? Ayan, Grabe, diba? Ang lalaking alahas, guys. Ito pa, yung mga nasa ilalim na yan. Puro alahas yan, guys. Diba? Naka-display lang ng paganyan-ganyan. Enzo's back! Kasi pagka kumakain to, hindi to pwede istorbo Naubos ko na. Naubos niya, grabe. Ilan yung Uy. nakain mong Pork. gyoza? Yung gyoza, 3. 3, 2 ako. O tapos yung pork, sino kumain lahat? Ako. Pero di ko kinain yung dugo. Hindi talaga ako sanay na yung dugo nilaga. Oo, sabaw lang tinikman ko, tsaka isang pork, isang hiwa ng pork, sa Enzo na lahat, di ba? Kaya kapag meron kayong dyan, handaan, invite nyo sa Enzo. Pag may handaan, invite nyo to. Oo, invite nyo naman ako. Pupunta ako, promise. Nakikita nyo ba? Yung kulay, yung vibrance. Vibrance na naman! Very Chinese. Nasa Thailand tayo, pero Chinese vibe. Ayan, di ba? Kahit saang bansa ka talaga pumunta, hindi pwede na walang Chinatown. Kasi dyan yung mga luggages, Katulad nito, guys,
1,250 lang. Magkano yung 1,250, Bes? 2,000 pesos. 2,000 pesos lang siya, guys. And then ito, 1,150. Yung 1,150, ito yung mga pang 7 kilos. Ito yung mga gamit natin. Yung 1,150 ay 1,840 lang. Although yung kay Enzo, magkano yung sa'yo? 999. 999. Pero di naman mas maganda itong tignan. Ito din, mas matibay siyang tignan, mas matigas. Itong mga bilihan ng mga pasalubong, damit, ganyan. Pakiramdam ko lang nagsasara siya ng 6 p.m. And then, yun namang night market, yung mga food sa labas, magbubukas naman siya ng 6 o'clock. Yun naman yung pinaka full-blown. Full-blown! Kaya na pinagsasasabi ko, itutuloy na natin ang food trip. Siyempre, hanap pa tayo ng pwede natin kainan. Ako guys meron nga rin pala rito mga exotic food. Meron ditong mga ipis, mga scorpion, and then kahit yung mga uod, meron din guys. So, syempre, hindi natin carry yun. Kaya, tara, hanap tayo ng iba nating makakainan. Ay, naku, mas mura dito, 50 baht lang yung gyoza. Pero parang 4 na piraso lang. Hello! Di ba? Puro food stall na to, guys. Halos hindi ka na rito makakalakad. Dahil puro kainan na. Hanap pa tayo. Basta mami, hindi pa tayo nakakapag-pad thai. Hindi pa, simula nung dumating tayo dito. Tapos hindi pa rin kami tawag nito, mango with sticky rice. Siyempre, hindi naman kompleto yung ating Thailand. Kapag wala nun, hanap tayo. Ay, grabe. Guys, iba't ibang klase ng seafood. Ano tawag dito? Lobster. Lobster. Ang laki nitong lobster nito. Mamahal, 1,530. Ang lalaki nitong isda. Nitong lobster, guys, Diba? Pwede mo yung ipaluto sa kanila. Tara, lakad lang tayo. Diba? Ang saya ng vibe dito. Ay, taray guys, Dito, Kung gusto niyo talaga ng mga seafood. Seafood. Thank you. Ba? Kanya-kanya silang sigaw kasi dami talagang tindahan dito. Ay, ito parang sticky rice na to with mango. Or mango with sticky rice. Gulong-gulo na rin kami. Ito, Ayan, how much? Tanong mo. Yes, this is 50 baht lang siguro. 60. How much? 60. 60. Yung 50 lang, bes. 50. Just 50. 50 baht. And then ito, tignan nyo guys. May kulay pa yung pinaka-sticky rice niya. Pandan. May pa-flavor. Ang saya. Sa kabili na tayo, 50 baht. Pero ang gawin natin, hanap tayo ng merong pad thai na may dine-in. Tapos doon tayo maupo. Ang hirap kumain na nakatayo guys. Umaambon-ambon. Ito guys, iba't ibang klase ng dumpling. Pero puro vegetarian. Puro veg. Ito, ano ito pinagkakaguluhan ng mga foreigners? Dito, ay ano to? Oh my gosh! Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, ang dami dito mga exotic food. Oh my gosh! Ay, tingnan nyo guys, Ay, my gosh, may kakain ng may kakain ng scorpion. Oh my gosh, kinain niya yung scorpion. Sorry. Kakain sila ng scorpion. Nilagyan ng pampalasa. Oh my gosh. Kinakain nila. Oh my gosh. Ayan. Ayan guys, kakain sa yung scorpio. Shucks. Sorry Grabe. Ay, ayun pa Naku, guys, binigyan siya ng ng insekto. Ayan, kakainin niya rin yata insekto. Ayan tutubi. Oh my gosh. Asip. Guys, 50 baht. Ito, uod. Ayan, uod yan. And then, lalagyan ng
flavoring. Ayan, tapos merong kaunting sang, parang sang. And then, ayan na yun guys. 50 baht. Ay, grabe sila. Grabe no, sobrang ano talaga yung mga foreigners. Actually, meron nga doon mag-asawa. Oo, grabe, tinatry talaga nila. Napaka nila, no? Oo, Adventurous talaga sila. sa food, sa activities. Grabe. How to be them ba? Kumakain sila ng uod, ng ipis, tapos ng scorpio. Pasensya na sa mga kumakain dyan, ha? Grabe. Tara, hanap tayo ng pad thai. Guys, move on na tayo. Hindi natin kaya mga exotic. Kahit for the vlog, kahit pagkakapirahan, guys, sorry. Hindi talaga namin carry. So tara, hanap na tayo ng pad thai para matikman na ulit natin yung pad thai. And of course, ito ang aming sticky rice with mango. Or mango with sticky rice. Naguguluhan na talaga ako. Tara, let's! Grabe. Daming tao, daming foreigners. And then lahat may hawak na cellphone. Nagbibideo talaga. Ayan no, kahit foreigners nag-hawak. Meron talaga sila mga cellphone. Diba? Hello! Hello! Ayan. Hello. Thank you. Tara, hanap tayo ng pad thai. And then yung mga foreigners talaga, babait talaga nila. Oo, sila pa yung kumakaway sa camera, ganyan. Diba? Yun nga yung kaibahan kapag ka nasa may talagang tourist spot ka. Kasi parang lahat, feeling mo, ka-close mo. Pwede mong batiin lahat. Nakakita na tayo ng pad thai. So tara, paupuin na natin si Enzo. Ito yung mga pagpipilian, oh. Diba? Pad thai with egg, chicken pad thai, prawn pad thai. So pili muna tayo para makakain na tayo, guys. Ito na yung ating pad thai. Ang in-order natin, very traditional lang. Wala siyang halo na kahit anong meat. As in yung egg lang talaga. Ayan. And then pwede kayong maglagay rito ng kahit ano. Kung anong gusto nyo. Tikman na muna natin ang first pad thai namin for this series. Tikman natin. Mainit, baka mabiktima na naman ako ng paso. Very basic. Yung lasa niya. As in pad thai lang talaga. Wala kang halos malalasan na iba. Kasi nga, plain lang yung sa akin. Usually kasi, ang nag-a-add dito ng flavor, yung mga nilalagay na ganito. Ayan. Pwede kayo rito mamili. Ito, mani. And then, meron ditong asukal ba to? Asukal. Ito naman, chili. And then yung iba naglalagay nitong vinegar. And then meron ding patis. Ako siguro kung titimplahan ko siya, konting patis. Ayan. And it's 60 baht. Guys, mag-sticky rice with mango na tayo. Tapos, sinadya talaga namin na dito tayo mag-sticky rice with mango para sa food trip na to. Excited na nga kami ni Mel eh. Tapos nga pala guys, ibinuhos ko na dito yung yung pinaka coconut milk. Kasi mas masarap siya pag may coconut milk. Alam niyo ba guys, pag nami-miss namin ng sticky rice with mango sa Pilipinas, grabe napapamahal kami ni Mel. Kasi mamahal ng order doon. Okay na, tikman natin. Yung mango muna ha. Ano yung mango niya? Yung parang ano? Apple mango. Apple. Tapos ang nakakaano dito, yung sticky rice niya, may kulay. Ano ba yan? Parang pandan. Parang yata, kulay green eh. Hindi ko alam kung may flavor din to ha. Ah, wala. Design Yun yung lang siya, talaga. kulay lang talaga. Tapos, masarap yung sticky rice. Kasi ano yun, yung lasa ng sticky rice niya guys, parang siyang suman. Medyo maalat medyo maalat tsaka medyo matamis. Yan. Sabihin na natin yung mango ha. So guys, alam niyo na susunod na mangyayari. Palit na kami ni Enzo. Exchange gift. Para siya naman yung titikim nung pad thai. Tapos ako naman yung titikim nitong mango with sticky rice. Ito pa nga pala, pwede pa nga pala siyang lagyan ng mga ano tawag dyan? Mga toge. Tapos meron nga pala yung lemon. Ako nga kasi hindi ko nga talaga siya pinipigaan. Sa Enzo, kung gusto niyang timplahan, bahala na siya. How?
How was it? Ano nga, very traditional nga. Sorry guys ha. Very traditional nga siya na pad thai. Eto guys, yung mango na ganito, yung parang apple mango, di ba lasang ano siya, lasang gamot? Kapag kinakain natin siya ng siya lang. Pero kapag nilagyan nyo na siya ng sticky rice, tapos merong coconut, hindi nyo na malalasahan yung lasang gamot. Malinamnam na siya. Sarap. And I guess, dito na tayo magtatapos guys, di ba? Full day na naman namin kayong nakasama. So, magkaiba yung experience natin today. Kanina, pumunta tayo doon sa may Big Buddha. Parang napaka-traditional na Bangkok vibe or Old Bangkok. Kasi nakita nyo, may river, tapos may temple, and then may malaki pang Buddha. Ang nakakaloka kasi doon yung Buddha, tsaka yung pinaka-temple, nasa may gitna lang talaga siya ng community. So, ibang-iba yung vibe doon. And ang good thing about it, free siya. Ang ganda niya, tapos free natin siyang ma-experience. And then now, pumunta kami dito. Ito naman parang buhay na area naman. Magulo, masaya, ang dami yung pagpipilian. Sa Enzo Monting ng natitempt siyang kumain ng Oh, for the vlog. sabi ko, next time, baka kaya na ni Enzo or kaya ko na. So, ayan siya. So, grabe. Dito sa Bangkok, one thing is for sure, kahit pa ulit-ulit na kayong pumupunta, kahit ilang beses na meron kayong bagong lugar na matutuklasan, meron kayong mga makakainan na bago ninyong matitikman. Explore Bangkok. Ganun lang talaga siya. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. And magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa natin Bangkok Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah! Surprise! So guys, isingit lang namin to. Hindi pwedeng hindi kasi kapag kasi ginawa namin to later on, mapapanood nyo pa to mga August pa. Oo, baka mga August 15 pa, ganyan. Nag-overflowing na yung happiness namin. Hindi na namin kayang i-contain. Kailangan na namin magpasalamat sa inyo. Kasi nung pinalabas natin yung episode natin ng Bangkok MMK Edition, yung kung saan kami nagsimulang mangarap, ay grabe, overflowing yung mga comments na na-receive namin. And then yung iba doon yung nakaka-touch doon, yung yung sila mismo yung nagsishare na experiences nila, na nakarelate sila. Tapos, sila mismo yung nagkwento ng mga pinagdaanan ng mga hugot din nila sa mga buhay. hugot nila sa buhay. And then, yung triumph din nila later on. So, maraming salamat po. Ginawa po namin yun para lang po ipakita sa inyo kung ano lang yung, paano ba kami nagsimulang mangarap. Kasi kailangan namin paliwanag sa inyo kung bakit kami finally nag-decide na mag-full-time na kami na travels. Hindi yan kahapon lang, hindi yan nung 1 week pa lang or 2 weeks. Simula pa lang yun na yung pangarap namin. Ngayon lang kami nabigyan ng pagkakataon. Awa ng Diyos, nakapag-ipon kami. And then, awa ng Diyos, sinusuportahan nyo kami. Kaya finally, nagagawa na namin siya now. So maraming salamat. Ang gaganda ng comments ninyo. Lahat yun nababasa namin. And then, lahat yun, especially mga nagsishare ng experiences ninyo, kung akala nyo kayo yung na-inspire sa amin, no, kami yung na-inspire lalo. Mas lalo pa naming pagbubutihin. With that, mas lalo pa naming sisikapin na makagawa kami ng content na hindi lang basta para may maipalabas. Yung talagang meron tayo kahit papaano na may makukuha man lang tayong learnings. Sabi ko nga, gumagawa kami ng video, sana may isa o dalawa man lang kaming na ituturo sa inyo kahit papaano or meron man lang sana kayong nakukuha sa amin. Katulad ngayon guys, 23 days tayo. Kung gugustuhin namin mag-vlog tayo ng 2 araw-araw, imagine niyo 46 vlogs ang kaya namin gawin. Sa kalahating buwan na yun, di ba? Malamang. Tapos kung every other day namin siya papalabas, ay malamang hanggang December. Ito. Pero hindi nga kasi ganun yung gusto namin. Kaya kami nag-full-time travel para nga meron kaming time makagawa ng vlog and at the same time, meron kaming time para mag-enjoy at pangatlo, para makapagpahinga. Kasi wala kayong makukuha sa amin kapag kapagod na pagod kami. So yun. So kaya yun yung ginawa namin kasi you don't deserve yung parang putyo-putyo vlogs. Kasi nga yung inilalaan yung oras sa amin, 30 minutes, 40 minutes. Yung iba, maraming salamat. Yung iba talaga,
financially nagsusupport. Nahihiya na po kami, pero blessings yan, kaya maraming salamat. Kaya hindi namin kayo pwedeng putsuin kasi grabe yung suporta at love na binibigay ninyo sa amin. And also, we'd like to take this opportunity na rin para mag-thank you doon sa may mga kumakalat na thread sa Reddit. Ano ba tawag sa kanila? Reddit family, Reddit world, ano ba? Hindi ko alam. Redditors. Redditors Ano ba yata. Oo, Reddit goers. Kung ano man yung tawag sa inyo, maraming salamat. Actually, maraming nagpapadala sa amin ng screenshots na tignan nyo to, merong magagandang review sa inyo. Naalala ko, the first time na may nag-send sa atin screenshot, that was nasa Boracay tayo. Sa Boracay pa kami, ang tagal na nun. Oo. Tapos lately, ang dami ng sunod-sunod na nagsisend sa amin. Pero just to be fair din naman, siguro pagpalagay na natin 20 yung nagsend sa amin ng screenshots, hindi naman lahat dun maganda. Yeah, positive. Oo, merong 4 or 5 na hindi naman siya positive. So simulan natin dun sa mga positive reviews sa amin. Maraming salamat po. And kahit papaano, napapansin nyo kami, nakikita nyo kami, nakikita ninyo yung content namin. Maraming salamat. We appreciate po. Kasi syempre kapag kami mga ganong reviews, kapag kami nakabasa, nagpupuntahan tuloy sila doon. Kaya pala nagugulat channel. ako, nagpupuntahan sa channel Oo. na, ay totoo nga yung sinasabi sa Reddit, ganyan. Doon nga kahapon, meron nga nag-comment doon sa latest vlog natin. Sabi na, go with Mel, ang gaganda ng review sa inyo sa Reddit. So hindi naman pwede namin yung deadmahin kasi ang dami na nagsisend sa amin ng magagandang feedback na basahin. Tapos hindi man lang namin kayo pasasalamatan. Baka sabihin, hindi namin na-appreciate. So maraming salamat po. Hindi naman lahat ng comments doon magaganda nga sa amin. Pero nasa point na kami ng buhay namin. Hindi estado ng buhay. I mean, ng mindset ng buhay. Oo. Na by this time, yung mga negative comments, alam na namin kung paano siya paghiwa-hiwalayin. For example, alam na namin yung negative comments na bashing lang, yung gusto lang talaga kami saktan. Yung for example, si Mel, ang bully-bully niya kay Enzo. Tapos si Mel, ang sakit sa tenga nung boses, yung mga ganyan. So alam namin na bashing yun, hindi namin yung pinapansin. Alam din namin yung negative comments na constructive. Yung for example, mali yung pronunciation ko, yung P ko at saka F nagkakapalit. Yung V and B. Oo, yung 50. yung 50, yung 50, yung ganyan. Yun, okay yun kasi alam kong mali kami and natututo kami yung history, ganyan. And then alam din naman namin yung negative comments na concern. Yun yung masarap, yung negative comments na nababasa namin or sinesend sa amin. Kasi concern, for example, meron kami nagawang video na yung sa Japan. Yung sa Japan, yung na-expose natin yung yung password ng pinaka-gate ng Naka-hotel. hotel. May Oo. nag-message sa amin, guys, ora-orada, inedit out namin yung part na yun. Kasi pwede naman kami nilang bastusin na grabe kayo, meron na kayo ma-i-vlog, ganyan. Pero the way nila yung sa amin sinabi, feel namin yung concern. So, ganun siya. So, bakit ba hindi kami gumagawa ng Reddit account? Marami rin nagsabi sa amin, gumawa na kayo ng Reddit guys, account. para makita nyo. Una, hindi talaga kami mateki. Alam nyo ba, na 2 years na yata yung channel natin sa YouTube. Tsaka lang namin naisip na, ay, kailangan pala may Facebook. Ay, kailangan pala may Instagram. And you know us naman, nagre-reply kasi kami. Kaya kung magpaparami pa kami ng mga social media accounts, baka hindi na namin kayo lahat ma-replyan. And then hindi na rin kami gumawa kasi gusto namin yung totoong mga supporters natin pumunta sa mga social media accounts natin kasi gusto namin medyo na-personalize yung pakikipag-usap. For example, meron nga from YouTube, hindi namin kasi sila kilala. Inaaya namin sila sa Facebook at saka sa Instagram para may muka, para may kakilala. Kaya pagpunta nyo dun sa Instagram natin, sa Facebook, makikita nyo the way kami mag-usap ng mga supporters, parang ang tagal na namin mga magkakakilala. Kasi nga, doon kasi mas personal. Yung sa Reddit kasi, based kasi sa nakikita ko, parang hindi siya gano'n. Kasi may nag-comment, bakit? Boy, baka mamaya kaya ayaw nyo gumawa ng Reddit kasi akala nyo toxic. Uy, hindi daw. Oo. Kahit saan naman may toxic. Ang dami-dami Diyos ko, guys, sa pamilya pa lang natin, mayroon na kagad toxic. Sa Facebook. paligid. Oo. Diba? So hindi naman namin pwedeng i-generalize na ayoko mag-Reddit kasi toxic yan. Hindi naman. Kanya-kanya kasi talaga tayo ng opinion and we are entitled to our own opinion. Na-tsempo lang siguro talaga na yung Reddit yung naging platform ninyo. Pero kami may mga sarili kaming platform. Kung gusto nyo kaming punahin, kung gusto nyo kaming medyo poriin, punta lang kayo sa platform namin. Hindi kami nagbubura ng comment. Unless talagang super duper, below the belt. Tapos ayaw kasi namin na yung mga supporters namin makikipag-away sila. So
kung meron lang siguro kami na apila lang kasi hindi naman kami pwedeng makiusap sa inyo. Sino ba naman kami? Siguro, let's just be more kind. Let's be kinder na lang siguro. Kahit, for example, ayaw na natin sa content ng isang tao or ayaw na natin mismo sa tao or may mali tayong nakikita sa kanila, siguro meron namang other way para sabihin siya ng mas maganda or mas maayos. Yun na lang, let's just be kinder. Kasi hindi naman namin kayo pwedeng diktahan na ganito gawin nyo, ganyan, ganito sabihin Ganun, nyo. ganun. Oo. Kasi opinion nyo yan at kayo yan, hindi namin kayo pwedeng diktahan. Basta yun lang, let's all be kinder. Punuin natin ang ating mga puso ng love, love, love. Ayun lang, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin. And finally, pwede natin announce, no? Oo. Ang tagal na kasi at saka tapos na yung bagyo. For sure, lahat naman tayo safe na. We have reached 30K subscribers. And slowly, di ba, lumalaki tayo. The more na lumalaki tayo, lalo naming mas aayusin yung content namin kasi mas marami nang nanonood sa atin. Ang dami na naman naming hanash. Ayan, pag nagbasa na, may meron naman magsasan sa amin na Reddit, sasabihin, si Melano, ang daming sinasabi, ang ingay-ingay. Yun lang. Sa mga OG supporters namin, OG supporters pala tawag doon. Oh, OG. Maraming salamat. Simula 100, naging 1,000 subscribers, naging 10,000. Hanggang ngayon, nandyan kayo. Kayo yung mas nakakakilala sa amin. Kaya kung kayo mismo yung magsasabi sa amin na nagbago kami, ay nako, hindi kami magdadalawang isip na i-assess yung sarili namin. Kasi kayo yung nakakakilala sa amin. Yun lang. Wala na kaming gustong sabihin. Babu!